Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Monday mga lodi. Kamusta ang inyong weekend mga lods? Ako medyo masakit pa ang aking ulo sa hangover. Alas 4 na ako umuwi kanina. Gravities, no mga idol, no? So mag-update tayo ngayon mga lodi. Nanonood din ako ng mga crypto news, no? Kahit na hindi tayo nag-update, check natin yung mga news. At medyo interesting yung mga nakikita natin, mga lodi, no? Kasi maraming nagsasabi na sa mga napapanood ko, mga idol, no? Maraming nagsasabi na pagpasok ng January o sa inauguration ni Trump, kasi tayo ang ina-expect natin pumping, no? Kumbaga, ina-expect natin na pag nakaupo si Trump, positive na lahat kasi pro-crypto na ang government ng US. No, hindi lang si Trump, pati yung kanyang mga member ng kanyang cabinet member. 'Di ba? So, maraming positive, no? Tulad natin, positive tayo. Pero yung mga iba ko napapanood, mga idol, meron silang nakikita na baka mag-sell off daw sa pag-upo ni Trump at bumagsak yung market, mga idol, no? Marami nagsasabing ganun. So iba-iba yung iba-iba yung ano nila, prediction nila o yung mga thoughts nila pagdating ng 2025 na inauguration ni Trump, mga idol, no? Pero tayo, continuous lang tayo nagdi-DCA. Actually, nung Friday, mga idol, nag-DCA tayo after natin mag-record. Nag-DCA ako noon mga $77 sa XRP. And then kaninang umaga, nag-DCA ulit ako ng $99. Hindi nagano, 100 kasi may P. So nakaltasan tayo ng $1. And then $99, no? At yung ating XRP is nasa ano na siya, 3,332 something, gano'n. 32 ata, yun. No, so nag-DCA lang tayo, mga idol, no. Dagdag lang tayo once na nagda-drop. So ngayon, tinignan ko yung chart ng ating XRP and then nawirduhan ako dito. Kasi parang sinasakyan niya yung resistance, no, mga lodi ng bull flag. Ayan, no. Andito siya sa ibabaw, mga idol. No, ako ang sa tingin ko dito, hindi lang tayo ma-hold lang natin yung $2, no, dito sa part na to. Survive tayo diyan. No? Bullish pa rin tayo basta ma-hold niya lang. Pero once na tamaan niya o mag-drop siya ng 1 point something, medyo inaasahan natin na baka mag-drop pa siya pababa. Kunin niya yung liquidity dito sa part na to. Marami kasing liquidity dito, mga idol, no? Ayan, dito sa part na yan, no? Maraming liquidity dyan. So, pwede niyang kunin yan, mga lodi. So, ayun yung iniisip ko dyan, na kukunin niya muna yan bago siya mag-pump. Pero kung ma-hold natin yung $2, medyo bullish, no? Ma-hold lang natin yan. Maraming liquidity dito. Nako, ayan, no? Maraming naka-stop loss dyan. Idol, no? So, hintayin natin kung ano mangyayari. Mga lods, alam nyo, iba yung ano ko sa XRP talaga, mga idol, no? Kapag yung ibang mga coins ko na-stack, no? Na kumbaga, hindi gumagalaw, tapos nagda-drop pa siya paunti-unti, medyo napuprostrate ako, naiinis ako Naiinis ako na ano ba yan? Ganyan, ganun, naiinis ako. Yung ako na kayong tignan, parang ganun. Pero si XRP, pag nakikita ko siyang nagda-drop, alam nyo, naghahanap ako ng pambodega pag nakikita ko siya nagda-drop. Iba yung feeling ko pag nagda-drop siya, parang pinapabili niya ako, mga lods. No? Ganun yung nararamdaman ko. No, so mamaya papaliwanag ko sa inyo yung thoughts natin sa XRP, pero mag-update muna tayo ngayon. At palike muna ng ating video, mga idol. Okay, alright. Yan. So game, mga lodi. So ito, breaking news tayo, mga lodi. Alam nyo yung Hex, na ano ko to dati, kasi nga syempre bago pa lang ako dati, na ano ko siya sa H-bar. Parang feeling ko dati yung Hex tsaka H-bar isa lang Parang ganun yung naano ko dati. Parehas kasi sa H nagsisimula So, isa yun sa, kapag nababanggit yung H-bar, ito yung naisip ko, yung founder na to. Pero hindi pala, sa Hex pala to. No, ito si Richard Hart,
wanted by Interpol and Europol, charge including aggravated tax fraud. So, marami na ako nakita dito, na news ko na to dati, na gastahero to mga idol Yung mga ano niya, pinambibili niya ng mga malulupit na gamit lang mga lods, no? So, kaya yung H-bar dati, akala ko siya yun Kaya hindi ako bumibili ng H-bar kasi ang pangit ng news na ito yung naisip ko, sa Hex pala to. Taragis itong Hex na to. Ayan. No, so maling akala tayo dyan. Pero sana mahuli na yan, mga Lodi. Ang tagal ng wanted nito. Na news na natin to, matagal na Na ano siya talagang nag-drop yung Hex Tingnan natin yung Hex Parang in-scam niya, parang ganun yung ano sa kanya dyan mga Lods. Ito yun, di ba? Positive 10 siya ngayon, Oh, max ko nga ito. Grabe, no? 1 year. All-time high niya, 25 pesos. No? Due to the price difference on Pulse Chain, Hex Pulse Chain is tracked separately to avoid confusion. Kindly visit the token page. So, iba pala yung Pulse Chain Hex. Pero maganda yun niya. Kaya lang bumaba siya 7 days pala. Pero ang laki ng binagsak niya, 25 pesos to 0.25. No, ganun yung ano niya. Tapos, mga idol, ito may update. Shoutout kay sinong tagsana ito. Skylab ba? Ayan, si Skylab. So, shoutout kay Idol. Sabi niya rito, boss, laro tayo nitong MMORPG Ragnarok ng nasa Ronin Network na, mga idol, no? The crazy thing about Ragnarok Online to Ronin Network and having close to 60k pre-registrations in only 12 hours is that this is quite literally just the beginning. The real push starts when game is closer to launch. Okay, no? This early blitz is just the testament to how much the community is craving for a Ragnarok MMORPG Web3 experience. So ito mukhang maganda to, mga idol, no? Grabe to. So sige, no, laruin natin tong Ragnarok Landburst, no, na bago sa Ronin Network ulit. So ang daming laro sa Ronin Network, no? Ayan shoutout kay Skylab. Eto naman sa Shiba Inu, mga Lodi, parang ano to, alam niyo naman yung Bitstamp, mga idol, no? Bitstamp, isa to nga parang crypto exchange. Matagal na to, 11 years na to. Bitstamp, mga Lodi, no? So, nung pinakita nila to, parang sa SHIB yung kanilang maraming comment dito na sa SHIB. Ayan, SHIB. So, ano natin sa Shiba Inu ngayon? Nagpaparamdam na ba? Pero may inano kasi si Satoshi meron siyang pinost Ano ko lang Hindi yan. Ano tong pinopromote niya na naman? Asa mantra. Sana yun? Yung parang Thanos. Meron siyang inano na parang Thanos na hindi pa raw kompleto yung kanilang mga gem. No? At makukompleto daw yun. At saka sila mag-i-snap. Snap ba tawag doon? Sa pagpitik sa kanilang ayan ayan ito. Sabi dito mga Lodi, he said it and it's true. Sabi niya, consider Chainlink as the first Infinity Stone set into the gauntlet on my way to restore the balance and vaporize the powders. Keep watching their more stones and bigger moves on the way. Shiba Army, no? Sabi dito mga idol, no? Kasi parang yung Chainlink, Chainlink ba yan? Na nakipag-partner sa SHIB. Ayan, no? So hintayin na lang natin to. Ako hindi ko rin alam niya sa SHIB. May tiwala ako dito, mga Lodi, kaya hinahayaan ko lang yung kanilang mga dyan no? Pero sapat na yung aking ayan, Shiba Inu and Chainlink partner to enable cross-chain ecosystem. So, pinag-partner yung Shiba Inu at Chainlink, which is napaka-bullish niyan, mga idol, dahil maganda rin yung technology ng Chainlink, mga lods, no? So, napakagandang balita niyan sa mga Shiba Army, mga idol, no? Eto na.
Dali, inom lang ang tubig. So nakita ko to kanina. Pagkagising ko, tawag dito, ninus siya ni Pinoy Crypto ba yun? Pinoy Crypto. Tama ba? Basta si Idol. Ayan Sabi dito, expert explain why you need to hold at least 1,000 XRP. Sabi dito mga idol, si Edo Parina, CEO of Alpha Lions Academy, recently shared compelling insights on the significance of holding at least 1,000 XRP for long-term success. At least 1,000 XRP daw Parina emphasized that XRP utility and adoption potential make it a cornerstone to the ongoing financial transaction. In parallel, he urged investor to secure their holding before price escalate. So ito mga idol, may kukwento lang ako sa inyo. Si boss, meron siyang katrabaho. Parang nagsabi sa kanya na meron siyang 1,000 XRP na nabili niya ng 22 pesos. 22 pesos, so 22,000 ata bili niya, parang ganun. XRP, And then, nung nag-pump si XRP, siguro $1 ata. Basta nung nag 100,000 yung niya, yung kanyang asset, tinake profit niya na, which is okay yun mga idol, para sa akin, profit is profit, so okay yun mga lodi. Pero ang sabi ko kay boss nun, sabi ko, binenta niya. Sabi ko ganun. Hindi niya na mabibili yung XRP ng 22 pesos kahit kailan, sabi ko. Sayang, sabi ko gano'n, So, eto, tapos nakita ko tong news na to kanina, kaya nasama ko to sabi dito, para sa akin kasi mga lodi, yung XRP, kasi syempre lahat tayo magti-take profit. Tsaka syempre pag nasa crypto ka, pag-aaralan mo lahat ng coins na bibilin mo. At syempre, ang importante diyan yung magpa-profit ka sa bull market, Kahit na sabihin mo for long term, at least kailangan mag-take profit ka pa rin sa bear market, sa bull market, 'di ba? So ako, ang plano ko kasi, yung mga meme coins ko o yung mga coins ko na ibabukod sa XRP, diba, yung Doge, yung SHIB, ngayong bull market, kung kaya kong kunin lahat yon, tas magiging sapat na sila para sa gusto kong profit, hindi ko nagagalawin yung XRP ko. Ganun yung sa akin Pero kung hindi siya ganun kalaki at kailangan ko talagang bumawas ng XRP, 1,000 XRP yung ititira ko Parang ganun. Kasi meron nga tayong 3,300 plus na XRP. So, ngayong bull market, mga idol, hindi ko talaga uubusin lahat. Magtitira ako ng 1,000 XRP kung sakali. Pero kung sapat na yung aking mga meme coins, baga, umataw yung Doge, umataw yung SHIB, tapos umataw yung iba pa nating coins at sapat naman yun. Halimbawa, okay na ako dun sa sa profit ko. Mas pwede kong hindi nagalawin yung aking XRP kasi yung XRP ko talaga mga lodi, pang long term ko na talaga yan. Kumbaga, yung mga ayaw sa XRP, yung mga haters ng XRP, okay lang yun mga lodi. Ako kasi nakita ko yung utility ng XRP, yung pwedeng maging history ng XRP, yung pwedeng baguhin ng XRP yung mundo, mga ganun. Parang na-imagine ko yun na XRP yung makagawa. Kasi sa mga coins, syempre mas maganda kung may utility yung hawak natin, di ba? Kumpara sa ibang coins, para sa akin yung XRP yung pinaka may tira, kumbaga sa di ba? May tira to, mga idol, Kaya niyo yung iba kasi yung Bitcoin mga lodi, Iba yung Bitcoin sa XRP. Magkaiba sila ng ng mission sa mundo para sa akin, Sa XRP talagang kailangan yung cross border payment siya, yung
financial ano siya, mga lods eh. Bangko yung ano niya eh. No, yung kanyang mga partners eh. Sabi nga ni Brad Garlinghouse, mga lodi, 95% ng kanilang client is wala sa US. No? Buong mundo sila, mga lods, no? Ganun yung sa kanila. Hindi sila nakapokus lang sa isang bansa. Lahat ng bangko sa buong mundo yung kanilang mga kliyente. Ganun yung ano ko. So, kumpara mo naman sa mga ibang coins, yung mga project ng ibang coins, yung mga goal ng mga ibang coins, parang napakalaki, napakataas ng goal ng XRP para maging presyo niya lang is 100 something o $2. Para sa akin lang yun mga idol. Malaki kasing expectation ko sa XRP talaga mga idol. So, isa to sa mga alagaan kong coins. 'Di ba? Kumbaga, yung mga hindi naniniwala, okay lang 'yun. Parang ganoon lang din naman 'yun yung sa Bitcoin Yung mga hindi naniniwala dati, 'di ba? Ngayon, pag tinitingnan nila yung Bitcoin, ang inisip nila sayang. 'Di ba? Hindi ako naniniwala. Ngayon naman, pero yung mga naniwala din sa Bitcoin, ano na ngayon sila? Mga bilyonaryo na. 'Di ba? So, ngayon ako naniniwala ako sa XRP. No, hindi ko naman sinasabing magiging ganoon tayo, pero mataas yung expectation ko sa XRP. So, umaasa tayo na medyo magaling yung papakita nito, mga idol, no? Ganun yung sa akin, no? Ayoko magsisi na sayang, hindi ako bumili ng XRP nung ganito pa lang yung presyo, 'di ba? So, ako mga lodi, nabili ko yung aking kalahati ng XRP sa halagang below $1. Matagal na tayong bumibili ng XRP, nag-DCA na ako dito. Pero hindi ko pa nakikita yung ganung alam ko malupit na XRP nun Kumbaga, alam ko maganda na talaga yung ano nila future Pero ngayon ko lang napaglilinawan na talagang sobrang solid pala. Buti bumili ako nung wala pang $1. No? Alas nakabili rin ako ng mga 20 plus lang, 22, 23 pesos yung XRP. Kabili rin tayo niyan, mga lodi, nag-DCA tayo lagi. Buti nga talagang sinuwerte ako, nakapag-DCA ako sa XRP, kung bakit Kasi dati ang pinaka-paborito ko talaga SHIB yun yung ang laki ng asset na nilagay ko sa SHIB ng idol Siya yung pinakamalaki. Pangalawa lang si Doge, pangatlo pa to si XRP. Pero nung bandang huli, talagang siya na yung inaano ko. Ngayon, siya na yung pinakamalaking asset natin. Kasi nag-pump si XRP ng ilang times, di ba? From 20 plus to 140 something. So, yung portfolio natin kay XRP, mas nataasan niya na yung mga sila SHIB tsaka si Doge ko. No? Kaya, lalo ko siyang inaral. So, inisip ko, wow, ang galing niya ito kung nagkataon. Kung talagang ma-adapt siya ng buong mundo, mga lodi, napakaganda ng ipapakita ng XRP. So, ayun yung ayokong ma-miss. No? Kaya, inaano natin to. Hindi ko sinasabing bumili kayo, hindi ako financial advisor, mga lodi. Sinishare ko lang yung aking experience. Sabi nga dito ng Bitstamp ulit mga lodi, XRP gonna make history next year. Ayun yung sinabi dito ng Bitstamp. Hindi lang yung normal na content creator, mga lodi, 11 years ng to. Ongoing na nagtatrabaho. Crypto exchange, di ba? So, kung sila naniniwala, di ba? Syempre, ganun din tayo, mga idol, no? Tapos, this is massive, a bomb drop. Ripple working with SEPA, instant credit transfer system processing 2.6 trillion per day. No, the demand for XRP is climbing, mga idol, no? So, tuloy-tuloy yung pakikipag-partnership ng XRP sa iba't ibang company. Mga lods, no? Napakalupit. Sabi nga dito ni Noong 2020, kailangan mo ng $1,100 para makabili ka ng 10,000 na XRP. No? Sana, bumili na ako niyan noon. No? Kaya syempre, hindi natin alam mo talaga So, 2021, 2,000. No? Kailangan mo para makabili ka ng 10,000 XRP. 2022, ang kailangan mo is $3,000. 2023, $6,000. Puro lang to 10,000 XRP Ngayong 2024, kailangan mo ng 22,400 to buy 10,000 XRP, which is 1 million mahigit na to, mga lods, pesos, no? Sa 2025, no, siguro prediction niya to, it will cost 330,000 to buy XRP na 10,000, mga idol, no? So, grabe. Alam nyo kanina,
napanood ko si Tito Vlogs. Ang interesting ng topic niya kanina, no? Yung tungkol sa mga old school. Kasi nga yung adoption natin, ang topic kasi doon, pwedeng mangyari na mawala na ng bangko sa mga susunod na panahon dahil na kaya mo nang hawakan yung asset mo eh. Kaya mo nang hawakan sa cold wallet yung asset mo eh. At sa bangko, kapag naglagay ka doon, tumutubo ka ng maliit na porsyento lang. Pero kapag sa cold wallet mo ka naglagay, nag-stake ka doon ng asset mo, mas malaki pa yung makikitain mo. Kaysa sobra, doble, triple, kaysa ilagay mo sa bangko. No? At i-stake mo pa yon kahit sa stablecoin lang para hindi ka talo ha. Di ba? I-stake mo sa stablecoin, nasa wallet, pwede mo ang hawakan, dala-dala mo yung cold wallet mo eh. Dala-dala mo yung ledger mo, yung treasure mo, yung tandem mo, dala-dala mo yung bangko mo. 'Di ba? So ngayon, parang nangyari, sabi dito vlogs, yung mga bangko dati magiging history na lang. Kumbaga ano na lang siya. Ang tawag doon, tourist attraction. Ano yan? Sabi nga nung ano, di ba? Sabi ko dito, ano yan? Sabi nung bata, ano yan mami? Ay, yun yung bangko namin dati. Diyan namin lalagay yung pera namin. Ang ngayon, ang pera natin nandito na, oh. Sa kawak na lang, oh. Di ba? Kung magkano man yun, di ba? Ganon ka pwedeng magbago yung panahon. Tapos nabanggit ni Tito Vlogs dati yung mga lumang gadget tulad ng mga camera. No, hindi film pa yung camera. Alam nyo mga idol, kwento ko lang konti Ang trabaho namin ni airpot ko, si Papa kasi, isa siyang photographer. No? Meron kaming mga hawak na eskwelahan. Actually, mga daycare center kasi si mama ko is daycare teacher. So, meron kami mga hawak na daycare school na kinukuha na namin ng picture. At pagka-graduation, alam niyo yung minsan nakikita niyo sa mga graduation, yung mga naglalatag ng picture na binibenta. Yun, kami yun. Kami yun dati. No? Hanggang ngayon, kaya lang ngayon, mga private na yung hawak ni airpot eh. So, pero may ganun pa rin. Nagraras, no? Tawag doon, niraras yung picture. Mga idol, no? Nagraras kami. So, ang gagawin nun, pipicture ni Papa, entourage, yung papasok yung mga estudyante, tapos yung mga nakaupo, no? Pag-aupo pa lang nun sa mga silya nila, pipicturean ni airpot yun. Pagpasok pa lang sa gate, kasama yung parents, pipicturean. And then, pagkaupo, may titira din doon. Yung photographer, utol ko, pinsan ko, ganyan. Okay ako. Tapos, pagkaupo nun, itatakbo ko yun. Itatakbo ko yun sa pagawaan, mga lods. No, nakamotor ako, single, walang helmet, walang lisensya. Hakataw. No, kailangan mabilis eh. Di ba? Tatakbo mo yun, no? Boom. Tapos, kilala na kami sa mga pagawaan ng litrato eh. So, sabihin ko na lang yung pangalan ni airpot. O, dito kayo nito, ganyan. Tapos, yun, rush na yun. Tapos, ibibigay sa akin yung picture. And then, habang paunti-unti kasi labas ng picture eh, hindi naman isang sabay yun, lahat na nandun eh. Paunti-unti yun, pasampu-sampu. So, habang lumalabas yun, pinaplastic mo na yun. Habang lumalabas siya. And then, pagdating nun, kapag dating, ito na yung last na 10, hindi mo na ipa-plastic yun doon kasi nagmamadali ka na. So, kukunin mo na yun, doon mo na ipa-plastic sa school ulit yun. Motor ulit, papunta sa school. Siyempre, hindi pa tapos yung program nun. So, maglalatag na kayo ng picture doon. So, ganun yun, no? Kumbaga, naranasan natin yung sa film. No? Sa film pa lang, no? Kumbaga, ang sabi nga dito vlog doon, yung mga dating nagpipiling tulad ng mga Kodak, no? Hindi naman sila nag-i-stay na sa film eh. Kailangan nilang mag-adapt, kailangan nilang mag-digital. No, hindi nila pwedeng sabihin na mag-i-stay sila doon. Bilang ano lang yung film na pag nasira yung film, sira lahat. Tama yung sinabi ni Tito Vlogs doon eh, na walang ano doon eh, walang take to na picture. O yung bakit sa picture, buray mo, walang ganun. Basta kung ano yung na picture mo, doon na yun, yung ka na. Hindi yung pwedeng burayin yun, di ba? Tapos, syempre, ganun din yung mga song hits dati pag sa school, di ba? Ngayon, kinuha na lahat ng cellphone, nasa cellphone na lahat. So, nag-a-adapt tayo ng technology, mga idol, no? So, ganun din sa financing sa pera, no? Kung yung mga payat na ginagamit natin ngayon, yung mga pera natin, pwedeng magbago yan at pwede tayo gumamit na lang ng digital money na mas mabilis, mas madali, walang hassle, 'di ba? Pa-QR code ka lang, tapik-tapik ka lang, wala kang dala maraming barya o maraming pera, 'di ba? Kasi
Kung bibili ka ng sasakyan o kaya na magsha-shopping ka, as ang dala mo payat money, kailangan marami kang dalang pera, may bag ka. Di ba? Kung million-million yung bibili mo, bibili ka ng kotse, ng ganyan, no? Hindi ka tulad ng pag-digital na, nasa cellphone mo lang, nahawak mo lang, digital lang. Pwede mong ipasa ng ilang segundo lang, hindi na kayo nagbibilangan. Di ba? Ipapasa mo lang doon sa seller, o ito na, bayad. So mas madali. No, sinong ayaw ng ganun na mas madali, 'di ba? So ang iniisip ko pagdating sa ganyan, ang mauuna, ang pinaka magiging payat natin o digital money natin is XRP. Sa akin 'yun ayun yung pananaw ko. Pwede ring Bitcoin. Kaya lang kasi hindi ka naman pwede magbayad ng Bitcoin eh. 'Di ba na? O ito, 0.point Bitcoin ang bayad ko. Hindi ganoon. Kailangan ko convert mo sa USD. At ang ano ko doon, yung XRP, ang bayaran niya na yung RLUSD na, no? Ng XRP. So, ganun yung naiisip ko diyan. Sila yung mag-a-adapt ng payment worldwide, parang ganun na. So, ay napakaganda, napakalaki ng project ng XRP na once ng Ripple na once na magtagumpay is parang hindi ka panipaniwala, no? And isipin mo yun na ngayon pa lang nag-uumpisa sila, kasali ka sa kanila. Meron kang XRP, 'di ba? And then once na na-adapt na sila, parang unlimited kung iisipin mo kung magkano abutin ng XRP. Kasi ang XRP, mga idol, is nasa 100 billion lang, no? Hindi na siya nagpiprint, hindi siya piniprint. No, hindi siya unlimited. 100 billion lang ang XRP. Pag na-adapt ng buong mundo yung XRP, kulang yung 100 billion na yun kung sa mga bayaran lang, mga idol, lalo na pag mayayaman yung bumili. No, so maraming mababurn, tataas yung presyo ng XRP nang mabilisan, mga lodi. Sa tingin ko napakabilis niyan once na ma-adapt na siya ng buong mundo, no? Ganun yung sa tingin ko, kaya bias ako, no? Bias ko sa XRP, no? Pero sa totoo lang, gusto ko rin ng Bitcoin. Next cycle bibili ako niyan. Baka nga dalawa na lang. Hindi na next cycle, ito pa nga ako next cycle. Hindi na ako masyado magmi-meme coins. No, kasi sa tingin ko rin maraming malalaglag na mga coins, no, next cycle, kasi talagang ang hahanapin na is utility. No, maraming meme coin siguro ang hindi naangat sa next cycle, no. Sa tingin ko, unti na lang matitira diyan. Doge hindi mawawala yan kasi kay Elon yan eh. So yan, Doge, baka hanapan nila ng utility yung Doge. At yung SHIB, sa tingin ko medyo hindi rin mawawala kasi napakadami na ring partner ng SHIB at hindi na siya meme coins kung ituturing yung Shiba Inu, 'di ba? So ayun, sa tingin ko yung mga matitira, at meron pa siguro mga iba, hindi natin alam, hindi ko alam yung sabihin yung Pepe, Bong, kasi maging bias tayo. Pwede yung iba naman, mga ibang meme coins din, yung mga Dog Whip Hat, mga ganon, no? Pwede rin yun, mga loads, no? Pero sa tingin ko lang yun, opinion ko lang yun. At alam ko namang wala kayong pakialam sa opinion ko, pero nandito kayo sa akin nanonood. So ayan, sinasabi ko lang, mga idol, no? So kayo, ano sa tingin nyo, mga idol? Ano ba yung sa tingin nyo na coins nyo na talagang parang pangahawakan nyo at pwede nyo nang ipamana, no, sa next generation nyo? Ako, sa tingin ko, sa akin, XRP tsaka Bitcoin. Although wala pa akong Bitcoin ngayon, pero pagsisikapan ko next cycle na makabili ng Bitcoin at XRP. No, ayan. Ayun yung aking mga siguro, yung nakikita ko na talagang pag-iipunan o talagang aalagaan natin. Pero syempre, pagdating ng bear market, maghanap din tayo ng mga, din kasi sa bear market naman, mga lodi, diyan din lumalabas yung mga matitibay na project na mag-uumpisa pa lang no, na magbibigay din sa atin ng profit. So gagawin din tayo. Mangyayari niyan siguro 30% o 50% ng mga coin ng asset natin sa Bitcoin at XRP, and then yung 50% nasa iba na, no, ganun. Pero laging mas malaki yung XRP tsaka Bitcoin. Ganun yung nakikita ko na future ng aking portfolio. Mga lods. Pero ngayon, kailangan lang natin maghintay, no, mga idol, kailangan natin maghintay. Be patient, mga idol, na hintayin natin kung ano mangyayari sa 2025, no. Sabi ko nga kanina, marami nagsasabi magda-drop sa first quarter at saka babuelo. Kumbaga ganun. Kung ikaw naniniwala ka doon, 'di ba? Baka isipin mo kung tumaas siya ngayong bago matapos yung taon, sabihin natin December, may 30 ba yung December?
O 30-31 nag-pump. O tapos bago mag-inauguration, medyo mataas pa. 'Di ba? Ganyan yung mangyayari yun, binabalance nila yun eh. Pag mataas bago mag-inauguration, malamang mag-sell on ano yun. Pag sa mismong inauguration, baka bumagsak nga. Pag mataas na, no? Pero kung mababa siya, nag-drop siya bago mag-inauguration, pag nag-inauguration na, doon magpapump yun. Ayun yung sa tingin ko, mga lods, no? Titignan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, no? So ayan, so kayo mga idol, pasensya na hindi tayo nakapag-update kahapon at nung nakaraang Sabado, nung Sabado, medyo nagpahinga lang tayo ng onte. Pero ngayon, mag-update na tayo everyday ulit, no? Ayan, ayun yung pangako ko sa inyo, bukas mag-update tayo. Bukas na ako magbabasa ng comment kasi medyo malayo na yung araw ng mga comment nyo, mga idol, no? So sana maintindihan nyo. Ayan. So bukas, kita-kits ulit tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. At huwag niyong kalimutang i-like yung video. At sa mga gusto ng ganitong content, update, everyday news or something, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Ayun lang mga lods. No? Ingat kayo pag nag-leverage trade kayo. Kung wala pa kayong crypto exchange, andyan yung BitGet natin sa baba, mga idol. No? So yun. Kita-kits, maraming salamat sa inyo mga idol. Magandang araw. At what's up mga lodi?